Kahit sabihin nila na, bastos ako, hindi ako gentleman. Wala. Nag-aral ako ng San Beda, wala namang gentleman's course doon. Alam mo, I've always been searching since I stepped down as president. I have been searching the standard to which I can measure myself of a success or failure. Alam mo, ito totoo to, hindi ako nagdadrama ha. Just before you enter my subdivision, there's a karinderya in the corner. Minsan na umaga na ako umuwi. So, I took time to stop and had breakfast with my security people. At kumakain ako, yung naman namang lumalabas sa subdivision at naglalakad. So, binabati ko lang. At may isang truck na punong-puno ng trabahante. Nagbati sa akin, so nag-slow down sila. Ganon ako sa tao. Nung slow down ako sa tao, sabi ko nito, nagsinyas ako, kahit. Alam mo, nagbabaan sila at pumasok. Sabi ko, halika, so na yung karinderya na puno. Maliit lang eh. Nakikita ninyo yan pag pumunta kayo sa Davao. So, kumakain kami. Sabi ko, mamili na, karinderya eh. Mamili kayo baski ilang ulam gusto ninyo. Well, I was talking to them, the owner ng karinderya, sinasabi niya na itong mga tao na ito, katrabaho doon sa yung mga bahay na ginagawa, pagka lunchtime pupunta sa kanya, binibigyan niya na ng sabaw. Sabaw lang ang hiningi. Sabi niya sa kanya, yung dinadagdagan niya yung anong niluluto niya, ay kung nilagang baka, dinadamihan niya yung sabaw because yung workers, every lunchtime, pumunta doon, humihingi ng sabaw lang. So habang kumakain ako, sabi ko, did I succeed? Or was I a failure? Anong sabi ng yung may-ari? Alam mo, Mayor, kasi kumain talaga ng husto eh. Sabi niya yung laborer, the average laborer na mga construction, dito sa Davao, sa yung subdivision, hindi naman siguro totoo, o baka there's an average there. Sabi niya, itong mga tao na ito, Mayor, umaalis ng bahayan, kape lang, with an empty stomach. At kung may baon sila, yun ang lunchtime nila. Minsan, gulay lang, nakikita niya, tapos naghingi ng sabaw na. So, pulis kasi may-ari ng karindera, yung asawa yung kausap ko. Sabi sa tingin ko, sabi ko, ano ang nagbago sa panahon ko? Ano yung kahapon? Kasi ang Davao ngayon, sa awa ng Diyos, has developed by legend. Mahaba talaga ang development. Mabilis. And to think that when I started as mayor, magulo ang Davao noon. It was a very troubled land. And yung killings ng mga Sparrow units, doon nag-umpisa sa Davao. Ayan si Gerla Peña, who was there all around. Every day, nawawalaan siya ng, kami,
either police o sundalo, on the average, dalawa, minsan tatlo, apat. So it was a troubled land and it's really be crazy to be there. Lahat na yung may pera, umaalis. Except yung sila mga Florendo, kasi yung ano nila nakatutok doon sa lupa eh. Di Ninita Bantaison. At saka yung may ano. Pero yung iba na negosyante umalis. So Davao was almost back to a laid-back situation. So I was a prosecutor. At yan ang misteryo talaga. You know, hanggang ngayon, I still could not fathom why I became the president. It's still a mystery to me hanggang ngayon. Hanggang ngayon, hindi ko talaga I was a mayor of a small city down south. Ito si John La Peña started as the 41st PC company attached to the city force. Constabulary niya. Until it was converted into the INP, PCINP, then eventually the Philippine National Police. Ang gulo ng Davao noon at naghalo na yung, alam mo, yung mga criminal took advantage of this situation. Kaya it will drive you crazy really just to maintain order. You could, hindi mo kayang sabihin sa mga tao na kindly, no, just behave, huwag tayong magulo. Hindi mo madala ang criminal ng gano'n eh. It's a stupid statement kung sabihin mo na, lalo na coming from the human rights. Kaya masangsang yung bunganga ko sa kanila. Even the ICC. And never, noon pa, right at the beginning, whether they would succeed to prosecute me or kill me or hang me, and even itong human rights, sinishit ko talaga sila. Nung nag-mayor ako, sinabi ko, I have to do something. Dito ako lumaki. I was not born in Davao. But we went there 1949, 1950. It was about 4-5 years old ago. Hanggang it was a rural thing that blossomed into a city in the late 50s, 60s, and well, my father became a governor of the Davao province, yung capital, Davao City. Ang provincial fiscal noon, tatay ni Bingbong, who eventually became a justice of the Supreme Court, an associate justice. Yun ang history. Maganda ang buhay namin doon. From a rural area to becoming a city. Nung inabot ng martial law, medyo magulo. Well, of course, martial law was really, kung tignan mo, it was not an altogether a very good environment. So, nung nag-mayor ako, ang gulo kasi talaga ng Davao, sinabi ko, I will try to make a city that is comfortable for everybody. I never made any promises. Yan ang talagang iniiwasan ko, yung big words. Pag sinabi ko, in the process, I want the kidnappers. Davao City yung junction eh. Dampot dito ng inchik, dampot doon. Imagine in the downtown
city sa Uyanggo rin. May dalawang bata na kumuha ng Betamax noon. Kinidnap. Anak ka. So I was a prosecutor. Talagang I was knowing nagagalit na ako ng galit na galit. And I was a hardliner sa criminals. Wala akong reduced penalty na from homicide. Wala yan sa akin. Kung ano yung nakademanda sa iyo, yun na yun. No arrangement about going for a lesser offense with a lesser penalty. Wala, hindi ako naniniwala ng gano'n. Talagang hardliner ako. At maswerte ako. At that time, she was just a lieutenant. Ako naman started as a prosecutor. By the time I was mayor, I think she was a major already. But in and out, he was sometimes assigned to other places. Philippine Constabulary sila. Sinabi ko sa umalis kayo dito sa Davao. Kayong mga drogista, kayong mga hold-upper, kayong mga kasi pag hindi, papatayin ko talaga. So yun ang ko. And that was a cue. And ito para si General Bautista. He was also assigned there. Yung dalawang generals na yun. Yan talaga sabi ko, yun ang cue sa kanila. So, ayan si Sid was I think his 61st ba yung company mo? Sa Davao? 73rd, ikaw si Sid. Ano yung... Oh, but before that, 43 PC Company. Nandiyan niya sa tawag namin barracks. Lahat namin taga Davao, yung police ground dyan, tawag namin barracks. Yun, hanggang yun, tawag namin barracks. Third generation na ako. Second. Ang third generation, barracks pa rin ang tawag nila. So, ayun, ginawa kong and I coasted along for 23 years as mayor. Alam mo, minsan ang buhay, hindi mo talaga sa Bisaya pa, magsalita kami ng, hindi mo talaga may spelling ang buhay. Nandiyan man si Sid, nandiyan man si General Bautista. Basta bigla na lang akong tinutuboy. They were foisting me as a candidate for presidency. Una ko talagang sinabi, ulol. Huwag niyo ako gawing King Koy. Hindi, pwede ka talaga presidente. Ito naman si Sal, met him when I was a prosecutor. Magkaibigan kami. But itong mama na ito, from time to time, was writing about, he foretold that one day this man will become President of the Republic of the Philippines. As early as wala pa mayor pa ako. Kasi naging mayor ako 1988. Hanggang na presidente ako, wala akong talo. So, somewhere there, at that time, nakilala kami, abogado babalik dyan ng pabalik. So, every time we go to Davao, kikita kami, dinner, sulat siya ng sulat na ito. Alam mo, kaklain mo yung sa, may kulom ito siya Sinabi talaga niya, mga as early as late, mga 10 years before ako naging presidente. Sabi niya, ito ang magiging presidente. It's a gift of prophecy.
or just pure imagination ni Sal. But naging totoo. So yun ang ano ko. Ngayon ang sabi ko nga na ano ang Bisaya is matang. What's the standard para sa akin? Nung narinig ko yung storya ng may-ari ng karinderya, did I succeed? Or did I fail? You know, hindi ko naman sabi sinisisi mo ako, pero napapalawa ako doon sinabi nila na itong mga construction, at totoo pa na talaga, matanong ninyo yan sila. Lalabas yan sila ng bahay kapilang. Yung unang pagkain nila, the first meal of the day would be yung lunchtime nila. Wala na yung pamahaw breakfast. So yan ang still para sa akin. Ako hindi ako nagtitingin eh. Walang problema yung ano, yung mga mayayaman. Wala, magkalit-silit ang buhay. Even if this country would go a spasm. Itong mga to, wala to. Wala akong galit sa mayaman. Wala akong ano, pero I am bitter about how they control the... Nung kakakampanya ako, sabi ko, korupsyon, dito lang yan sa baba. Customs, BIR, wala yan. Doon sa taas ang may hawak ng... And true enough, nung naging ano ako, I found out the concessions given right and left exclusive dito, and even the contract itself governing the use of water in this city was perfected in Singapore. Anak ka ng, doon ako pumutok talaga. Na kung malugi sila dito, itong dalawang oligarchs, putang ina, magbabayad pa tayo. Kaya nung Malacanang kami, nung nabasa ko, cabinet meeting, nandiyan yan sila. Si Bit Aguirre. Uminit yung ulo ko. Sabi ko, sobra na to. Biro mo, magawa sila ng kontrata doon sa Singapore, not in the Philippines. Tapos ito yung mga tax exempt, tapos lahat dito malugi sila, tayo pa ang magbayad ko ninyo. Let's check kayo. Kaya kinabukasan yung pumutog yung minura ko na sila. At sabihin nila na ano, bastos ako, hindi ako gentleman. Wala. Nag-aral ako ng San Beda, wala namang gentleman's course doon. Wala naman tinuro. Pare doon. Bakit ako? Bakit ko pigilan ko sarili kung galit ako? Hindi naman ako, just because you want to appear refined, ano ka yung, hindi ako ganun eh. Small town lang mayor nga ako. Kaya nga nagtataka ako bakit ako naging presidente. Ayan si Ramon. Oh. Yan silang pinagtatanong ko yan sa cabinet. Sal, bakit ako naging presidente? Hindi ko talaga alam. Basta't na lang gumana yon ng gumana, si Chavit, punta ko doon, sabi niya, sige, birahin mo. Tulungan kita. So, one of the early na ano ito, si Governor Singson, sige, pagtuloy mo na. Diretsuhin na natin ito. So ngayon nga, nung na-presidente ako, hindi na ako mag-ano because I would not be labor
the things that I have done. Kasi, bayabang pa ako na ginawa ko ito. Wala, basta ako, just simple governance. Pero yung sabihin ninyo na, nandyan man yan kami lahat, yung sabi ng corruption. Lalo na ito, niwarningan ko talaga yan. Tanungin mo yan sila, buhay man sila ngayon, nandito ngayon. Sinabi ko talaga sa kanila. Kunting, ano lang. At mayroon talaga. I think the first was just about 4 months pa lang kami. Ito naman kasi, bumili ng fire truck. Magbili siya ng fire truck sa Austria. Tapos, nabi ko sa kanila, walang munang lalabas ng bayan. I mean, do not go into that junket thing because alam ng tao, walang silbi. Hindi mo maloko itong Pilipino eh. Akala mo lang, kunwari, pero every time na nababasa nilang ito na junket, ang average Pilipino nasusuka. Gustong sumuka yan. Mabasa na yung gut feel ng tao. Sinabi ko sa kanila, wag sa panahon ko. Except of course the Foreign Affairs Secretary. But I really inawasan nila yung sinabi ko. Wag kayo. Kaya ako, lahat ng labas ko official. Amerika. Kita mo yung Amerika. Sabi ko, kung saan doon yung Amerika, gulo. Kita mo ang Russia ngayon, di bagsak na. Pero okay naman, kasi kalaban niya. It was actually it's Putin's fault. He had it coming. Yung nangyayari ngayon. It's invading a country, destroying everything, killing people. Those are the pitfalls of But actually, ang magsisira talaga ng gobyerno mo, it's you're not able to contain crime, law and order, pati yung corruption. Pag nasolve mo yung problema na yan, okay ka sa lahat. Just make the place comfortable, law and order, low crimes, no corruption, made ka na. May mga liit na bagay dyan. You get to be blamed, but nakasali na yan sa gobyerno. Pero basta dito ka lang na iwas ka lang talaga. Distansya ka lang. Okay ka. So that would be a lesson for the next generation. Anak, iwasan mo lang ito. I make no pretension. Sinabi ako, wala akong sinabi na lumabas ako, gano'n, pumasok, lumabas. But actually, kung hanapin mo ako, I still live in that subdivision. May karinderya nga sa kanto. It's a small subdivision. Magkikita may mga tao, bababay sa iyo kung kumakain ka doon. At alam mo, sa totoo lang, mas maganda talaga yung babalik ka sa sitwasyon mo na walang pagbabago. Komportable ka. Wala kang isipin na walang bagahe sa utak mo. Except that, of course, spend most of the time just reading. But alam mo, pag matanda ka na, nagpasukat nga ako ng hearing aid kasi minsan makahana ako. You have to pakiulit nga. Lahat naman pag when you hit 70, 69, 70, it begins to dimmer and dimmer yung wala masyado. Lakasan mo ng konti. Si Sal, ganun. Lahat tayo
There are actually no exception. Ito mga sundalo, bibingin, alam mo kung bakit? Yan sila, putok. Every time na you fire kagaya kami rin, every time there's a burst of a firearm, you lose a little of your hearing progressively all throughout the years. Kaya silang mga military men, hindi masyado maganda ang ano nila. Not their fault. Nagtitraining, they fire so many thousands unprotected. Ngayon, bawal na. You have to have that hearing protection gear. At kayong hindi kami dumaan ng gano'n eh. Lalo na yung sundalo. So yan, takbo ng buhay. Kaya nagpasukat na ako ng hindi pa ako nabalik. Ngayon pa, bukas pa, last week na ako may boses nga na Mayor, naririnig mo ba ako? Mayor, narinig mo ba ako? Salamin eh. Mayor, narinig mo ba ako? Mayor, anong magbigay ako ng salita niya? Bakit ka? Hindi ko na marinig eh. Yung pala doon sa may decibel. Pero, Mayor, marinig mo kami. Mayor, marinig mo. Mayor. Hindi ganun. Bunganga na lang. Sabi ko, bakit ka napuputang ina? Ano bang problema mo? Hindi ko na marinig eh. Punta ako bukas doon sa kabit dito. Lahat naman gumagamit eh. Si Lee Kuan Yew, hindi yung anak, ngayon yung Prime Minister. Yung sa ASEAN meeting, karamihan may hindi, ang una kong napansin si Singapore, meron na dito. Nung tinignan ko every Prime Minister, mayroon na nakakabit na lahat. Dumating na yung panahon ko ngayon. So, what's a life of a president? Trabaho. Babalik pa ako. If given a chance, pabalik. Papasok ako. Wala ka talagang trabaho ka doon. Ang problema ng Pilipinas ay mapapel. Putang inang yan. Yung lahat ng problema ng munisipyo, pati barangay, hanggang dito yung dokumento. Tapos you have to read it. Kasi ako, abogado, baski na dumaan na kila Bingbong, binabasa ko uli. Just to be, well, a practice, not to be correct because it's actually correct. For as a matter of policy, maybe, personal. Kaya mag-abot ka ng alas 6, matutulog ka. Minsan, breakfast na lang. Tapos, gising ka ng 1 or 2, mag-lunch, ligo, punta ka ng... Alam mo yung Malacanang, parang funeral parlor yan eh. Kwarto-kwarto yan. Magkabilaan yung kwarto. So, matapos ka dito sa isang kwarto, parang ka nagbisita talaga ng patay. Pagdating doon, okay. So, what's your problem? Okay. You give directives. Next ito. Wala mayor,
bisita lang kami para sa okay. So, para po respeto, sige marami pa akong trabaho. May balik dito na. Walang katapusan. Pag nabakante yung patay doon, may bago na naman ulit. Babalik ka na naman ulit. Anak no, pati yung cabinet meetings namin, mag-abot na lang alas 7 ng umaga. Totoo yan. At maraming discussion sila. Hindi magandang buhay. Kung papiliin ka, why would you go into honor? Never sought it actually. Fame, hindi ko hinabol yan. Komportable na ako. Mayor ako nung tumakbo ako ng presidente. I was mayor since 1988. Tapos congressman ako, kasagad ako ng terms. Tapos another. Tapos nakasagad na naman ako, naging vice mayor ako ni Inday. At noong paalis na ako, naghanap kami ng kandidato. Alam mo, actually, ganito yun. It's not because, ayan, malaman, si Chavez. It's not because na gusto na, aywan ko yung iba, ha? Hindi namin gusto na sabihin na pamilya namin suluhin ang politika. Far from it. Pag umalis ka tapos, ang mga leaders kasi, they get to be personal. Yung mga leader mo parang maging there's a familiar o a bond that binds you. Sila yung magsabi. So, nung paalis na ako, naging vice mayor na lang ako, tatakbo, paghanap at ako mayor, gusto nila, yung anak mo na lang. Ganun yan sila Hindi niya sabihin, maybe, hindi naman karamihan. Pero initially, ganun yan. Ayaw nila. Alam mo kasi yung personal attachment. Sometimes it becomes a family affair. Gusto nila anak mo rin. Kaya nakapili sila kay Inday. Kita mo na, nuntok. Ano yan si Inday? You have to mag-tipto ka dyan. At tanong yung mga textbook na skandal, wala na yan. Sigurado ka yan, masampal ka talaga. Wala na yan. I can guarantee you. Mas yan sa akin, mas mataas ang stand walang tolerance yan wala talagang tolerance yan si Inday for. She gets to be violent also. So, pinsar pa ng mga karpyo. Yung asawa ni Inday is pampaway. Kaya mga anak ko, mga Ilocano yan. Ilocano magsalita so yun ang presidency. Ito talagang if you are not able to maintain order in the country, law and order, pag ayaw nilang masunod ng law, order na lang. Order to kill. Order to... Kaya mamili ka, law and order tayo. Hindi kayo ayaw ninyo sumunod, order. Order the police to hunt you. Ako noon, magdala yan sila ng kriminal, yung mga sensational cases. Mga buhay ba yan? Yung una, yung mga pulis magdala ng mga pera pero yung mga serious, mga kidnapper, huwag mong dalhin sa akin. Bakit mo dalhin mo dito? Babarilin ko kayong lahat. Pag hindi pa yung patay pa yung ikaw ang patayin ko. Yan sabi ko talaga sa pulis. Kaya si Sid naman, and pati sila Ruli, naging maganda ang Davao because they were there. And they supported me. Talagang inalaya nila ako. Si Sid.
Sila Bato. Sila, no, I heard this, sabi nila, alam mo, kilala ninyo ito. Actually, si Son of a Bitch. Kaya si Danao, wala yan, Bato. Ito, I can guarantee you. Ito si Danao na iwan. Yan pa si Danao, gusto mong law and order. Yan, ganon ang natutunan ng mga taga-Daban nyo. Mamili ka. Law and order. If you are in disorder, then hindi mo madala itong Pilipinas ngayon. Lalo na itong droga. Bago ako magtapos. May speech pala ako dito. Napaka-corny naman ito. Ano ito? Konbensyon ng mga droga. It will deteriorate into it. Alam mo, ang droga connected sa lahat ng crimes. Pagka mga addict, when the monkey rides on your back, yung gagano na, maghanap ng paraan yan. Kung walang pera, maghulog. Sigurado yan. Sigurado yan. Kasi addiction eh. Kaya wala talaga ang droga. You have to okay pa ako yung magnakaw. Baski ako nung fiscal ako. May kaso ako, tapos, anong kaso ito? Tanong ko sa sekretary ko, stenographer. Sir, ano ito, sir? Nakaw. Anong ninakaw? Pagkain, butang. Magkano bang nanakaw sa iyo? Ako na anong bayad, oh. Ito. Damit. Wala yan. Pagka ganun, dismissal talaga yan. Now, others, itong mga law enforcers, if you are me, alam nito ni Governor Chavit, pagka ang pulis mo, hindi mo sinuportahan, kaya ng iba, you just sit there, ID, like something, akala mo, everything is, pag ang pulis, hindi mo sinabihan, alika, bata, magtrabaho ka, do your duty. But if you get into trouble because you are performing or functioning as a public employee or police officer, back up kita. Kaya pag may utos ka ng ganun, wala sila. Pag nasabit yung pulis, may nakakita na ang biro niyan, si Sergeant, tapos may witness, ipatawag ko sa kapitan. Mamili ka. Bigyan ko sa kapitan. Sino mo? Tumahimik ka dyan o isunod ka. Kaya ang pulis, sigurado, protektado. Walang witness. Kung ayaw magpabayad, bigyan mo na lang. Kung ayaw magbayad, ipatayin mo. Dinula ng... So, ang pulis, trabaho ng trabaho. Basta ito, trabaho lang in good faith. Trabaho lang talaga. Back up mo yan. Pagka sumabit yung pulis sa utos mo, iyo yan. Problema mo talaga yan. Gaya rin sa army. Itong mga rebelde, kaibigan man natin. Kaibigan mo yan sila lahat. COVID, yung the highest organization sa Mindanao ng komunista. Alam ni Sid dyan. Alam nila rin, pasok-labas ako sa bukid. Kaibigan ko yan. Alam nila yan. Kaya ako suspitsa noon sa akin nung first term ako, leftist ako. Paano ako maging leftist? Anak ako ng gobernador. Naging prosecutor ako.
Tapos magtakbo ako ng mayor, sabihin niyo ako leftist ako. Yun ang issue sa akin eh. Yung issue sa panahon na yun. Patay na kasi yung kalabang ko. Ko na lang, don't mention name. Pero yung ang tatay ko, yun ang medyo ayaw talaga. Pero ako nakita ko yung how the city was crumbling and we were trying to prop it sa panahon ko. And I was able to do it by my second term, mga 92. Medyo kalma na. Kasi nandyan yung mga tao na sila Sid naman. Dumating yan nila mga lieutenant lang. Nag-graduate lang sa PMA. So, hanggang tumatag, naging general na. Tapos ito, pinasok ko sa TESDA when I was Rolly Bautista. DSWD. Yan sila. Lahat naman karamihan military ang kinuha ko. Lorenzana. Kasi pumalit yan doon sa military. Sino ba nauna sa inyo? Si Lorenzana, no? Puro dumaan ng yan Davao. So, half of my cabinet members were really military men, ex-military men, o police. Kasi pag ang bureau guys dito, pag mag-utusan mo, sabihin mo, ganito, marami pang daldal. Sir, kailangan na natin ng logistics, gano'n, sa atin ko ng pera para, kung gastos ka agad, you have to go into a rumble with the, hindi ka kaya nitong, kaya mo si Mato, pati si DILG, si Anyo, National Security. Sinabi ko sa kanila, ayusin ninyo yung Boracay. Wala mang sabi na, sir, saan tayo makuha ng panggasto? Eh, sir, walang budget dyan. Basta inayos na lang nila. Di ayos. Kaya lang natagalan, kasi ito si Simato, wala namang ginawa half of the time. Hindi naman nagsusupervise kasi doon sa beach, narami makabikini ng mga foreigner. Sige, pabalik-balik doon. Bisa nakita ko sa newspaper, yung mata niya, nakuha caught on camera na nakatingin doon sa dalawang foreigner na kabikini na kahiga. Yan tinanggal yung bra. Kaya pala ito umabot ng 6 months ang yawa. Kung nakauyab ito ng Amerikana doon, ay abot pa ng 1 taon itong Boracay na ito. Pero walang ganon. Hindi magsabi yan, sir, may budget ba dito? Bigaan. Linisin mo ang Boracay. Hindi mo magtanong yan sila ng, sir, wala mong budget dito. No? Ano na yung budget na yan? Military, sila na yan. Bahala na. Mag-hold up ko dyan o basta maglinisin mo. O kita mo yung Manila Bay. Kita mo gaano kulinis na. Sumato na yan. Alam mo kung hindi yung sundalo ang inutusan ko. Nasanay ako kasi tatay ko, gobernador kasi. When I was growing up, nakikita ko yung pag inutusan niya yung police o military, yes sir. Hindi yan magtanong ng budget mo. Tanongin lang yung ay, ba't siya, wala tayong budget dyan sa sir? Oh, may budget ba tayo? Budget ka dyan. Yan ang the nuances of the presidency. Kasabihin mo, the critique that yung military civilian naman itong mga to. When they retire, they are retired. Ang civilian yan.
At sanay yan magsunod ng utos. Pero, huwag lang tayo mag-enjoy na. Mag-inuman na rin tayo. Hindi man ako umiinom, pero mag-inom ako. Presidential Consultant ka po, Department of National Defense ka, girlie. Saan si girlie Baltasar? Doon ka na ngayon. Ito si girlie, ano ito eh? Itong, sinundan mo yung, ano niya, no? Nabiyod naman ito. Asahan ito na pinatay ng NPA yung asawa niya. So, okay naman kung nandiyan ka nakapwesto ka. At least happy ako na. Basahin ko na sinong sumulat nito. Kahiya naman. Pinaguran ito ni... Sino ba ang gumawa nito? I am deeply humbled to be in your company. Totoo naman. Today, to reminisce about the good old days and to look back on our experiences these past few years. Dumaan naman kayo, nakatingin naman kayo lahat sa akin. This reunion is a testament of the camaraderie and solidarity that our movement has cultivated over the years. Ako rin sana maghanap tayo in the years to come. Indeed, it fills my heart with immense pride to experience your dedication. Ganun na lang ang pasalamat ko sa inyong lahat. At tatagan niyan is hindi mo ninyo ako kilala talaga. Hindi ba kayo mga taga Davao? But ayaw ko kung anong nakita ninyo. Basta ako, nakikita ko lang puro girls na during my time as president, walang panahon, we witnessed a transformation that echoed the dream of positive change. Ganito lang eh. Baski ngayon, until now, hanggang panahon nila, sundalo, lahat yan. Ang isa lang order ko sa kanila, alam mo ano? Walang istorya. Gawin mo lang yung tama. Alam mo natin kung ano yung tama. Hindi mo na kailangan basahin sa libro yan. It's not even common sense. Yung magsabi mo, gawain mo lang yung tama. Yun lang ang sinabi ko sa kanila. Wala na akong together we fought corruption that had long plagued our society, determined to restore the faith of our people in our government. I don't know. I am not, I cannot pull my own chair. I would rather leave it to history to judge me of what I have done or had not done as a public employee. We sought justice for the oppressed, ensuring that the rule of law prevailed over impunity. Itong impunity na ito, it's variable yan sa amin. Mga sundalo, pati yung gaya namin ni Chabit, variable yung impunity. Impunity kung sa kriminal ka, masamang tao ka, maganda sa amin yan. Para lang yan, para lang itong impunity sa law and order. Impunity ka ng, paano? And we fought against the scourge of illegal drugs, recognizing that it was destroying the lives. Mas mali pa ito. It is destroying, hindi was. Destroying the lives of our people and the future of our youth. Ito talaga, this has been a constant, sa all over the world, drugs. Alam mo, pag hindi ninyo binantayan yan, kayong papaakyat pa,
Pag hindi ninyong hinayaan ninyo, alam mo, pag itong mga droga na ito, there's only one dialect. Huwag na lang yung language. One dialect lang yan. Pag hindi tayo nakaintindihan, Adre, sorry na lang. Our unrelenting efforts in this battle were not without its difficulties or without a share of controversies. Difficulties, wala kami. Controversies, ICC. Ako naman, I leave it to God. If I go to jail one of these days, or ICC, or if this succeed, I would be happy. I would be happy for what I have done for this country and rot in prison for what I believe. Wala akong ano. Alam mo, naintindihan ng mga tao eh. Yan talaga ang intindi na yan. Ayan sila, taga Davao, naintindihan nila. Si Bit kasi sa amin kami, classmate kami sa San Pedro. Ang hindi nila naintindihan, yung stand ko dito sa crime is a matter of principle. Yan talaga ang hindi nila naintindihan. Na pag sinabi ko wag, because I would say as a matter of principle, I will not allow you to do it or to keep on doing it and destroy society. Okay lang naman sana kung ilang-ilan lang. Pero it becomes a plague, actually. It becomes a menace for the future generation. Kawawa ang mga bata eh. Kawawa yung anak natin when they are into addiction. Wala na. It becomes inutil. And once hindi ko ito sinabi. I hope that you'd have time to listen. It's very important. I've been repeating this over all again and again. Pagka may isang tao, bata sa pamilya mo, the family member, the family will become dysfunctional. Tandaan ninyo yan. Magnakaw yan, mag-awa yan. And even sa Davao, in one case, he would rape his own sister. And I was called by the father early morning, alas 4. May iyak sa telepono sa kumpare. Insular Village pa. Yung pinaka-klasa ng subdivision. Di pumunta ako, may iyak. But I could hear the wife inside the van. Pero ang music malakas, pero nagsisigaw ng iyak. Papunta ko ng sabi, bakit? Ano nangyari? Akala ko may nag-suicide o sabi niya na yung 45 niya sa drawer kinuha ng anak. Umakyat doon sa tinutukan yung nire-rape yung sister. Pag pumasok sila sa kwarto, tinutukan sila ng baril, hindi lang makapasok. Yung mag-asawa. Pag sabi ko naman sa kanya, alam mo, Adre, pag tinawag ko yung pulis, papasok talaga yung pulis. Hindi mapapayag yung pulis na tinawag sila na pornada. So, papasok yan. Ngayon, madidisgrasya talaga. Either makabaril ng pulis yan at babarilin yung anak mo. Ang problema, baka madama yung isa pang anak mo. Sabi ko, tiisin mo na lang. Just tighten your whatever. Ay, ganun talaga. Kaya iyan ang ayaw ko talaga sa droga. Mas marami akong experience as a public employee kaysa iba because I dealt with so many problems. Varied. Lahat ng problema ng society or community maabot sa akin. Isa yan sa most profound experience ko dito sa droga. Let us be reminded of the battles we fought and the victories we achieved.
Together we have shown that what we can accomplish when we are focused and driven by shared purpose. But take heart because our journey has not ended. We must continue to show and demonstrate our love for the Philippines, especially our children and the next generation. Ang importante sa atin, pawala na tayo eh. Ako wala na. In a few years, kapot na. Yung ang worry ko yung maiwan. So kung maraming mas droga, mas maraming tatamaan. Baka dito sa Maynila, anak ng hindi ko na lang masabi kung sinong gumagamit ng droga. Magkano pa tayo? Totoo yan. You know, when you are mayor, you get all information. So alam mo kung sinong pero kalimutan na lang natin yan muna. We must continue to show and demonstrate our love for the Philippines. We must continue to stay united in our shared vision. And we must continue inspiring future generations para and to protect them. Yan talaga. If you are at my age, gaya natin, paalis na tayo eh. Me, 3 to 5 years. At most kung paabutin ka 10 years, which is impossible. So, I'm now mas matanda ka, bit no? 82 ka na ba? Ako, Adri, mag-78, mag-79 na ako. Totoo lang. Kaya hindi ako nagsisi sa ginawa ko because nakikita ko ang Davao na maganda na. And it has, well, when there is a boom, when businesses come in, investors come in, the community is gratified, and yung mga tao magkaroon ng hanap buhay. And development is a continuing process. Kaya itong mga laborers, hindi ito mawawala ng trabaho. For as long as the country grows economically, lahat ng tao will be benefited. Pati yung mga masa. Because may mga construction lang yan eh. Kaya lang, sinabi ko sa inyo na may experience na I did talk with one, sinabi nga nila. Kasi yung tinawag ko, sabi ko, nagluksuhan tapos pabalik-balik yung pagkain. Sabi ko, karinderya lang. Magpili kayo ng ulam dyan. So, sabi ko, parang hindi man ito nag-breakfast. Sabi niya, hindi nga. Yun na. Pag humihingi ng sabaw. Kaya minsan maisip ko, talaga bang nagawa ko ang did I make a difference between palaga sabi ko ano ko talaga, just to be honest, di ko wala, but not individual labor, but for the entire country. For as long as may mga taong ganun, hindi yung mga ibang lugar mayaman yan sila, and if they choose to be beggars or mga ano sa society nila burden, it's their choice. Ng Amerikano, sige, hit it. Alam mo no, nakikita ko sa pati harap-harapan sa mga pulis, mga kamera, nagbibigay ng at they tolerate it just because of human rights. Hindi pinatay mo lahat, wala yung nakahilira dyan. Look at America. Nandyan sa downtown, may nakatent na sila. So, eventually, it will destroy the make-up of society. Talagang sisirain. Kaya at first blush,
dito magkayarian na tayo para hindi na natin palakihin. And I hope that alam mo kasi, kung takot kang pumatay at takot kang mamatay, baka risbakan ka, eh huwag kang pumasok sa trabaho. If you want to be mayor and you want your city to be orderly, peaceful, kung takot kang pumatay, baka takot ka rin papatayin ka, huwag kang pumasok na. Take the safe road ahead of you. Pero kung gusto mo talaga na paski, asahan ko, wag sa panahon ko. Do it at some other time, wag ngayon sa akin. Because I would take it as an insult. Despite of our pagod namin sa buhay, just to keep this country safe and sound, eh, bigyan mo kami ng problema ng gano'n. Especially the children. Huwag na yung inuman. Yung mga alcoholic, karamihan matanda na, hayaan mo yan. Kasi walang ginawa. Paglabas ng opisina, doon kagad sa beer. Kung wala ka ng puro malalaki nandyan, maghanap ka ng city engineer na walang dyan. Puro malalaki yan dyan. Pero, eh, paano? Pagkatapos, mga kontraktor na, inuman na. Ayan ang nakikita ko eh. Nung pagbaba ko City Hall, pag mag-ikot ako, nakikita ko. So, this is a shared moment. I hope that it would be the last. But I have so many anecdotes in my life. But this is just my personal report to you as President. At ano yung nasa damdamin ko. Mahal ko talaga ang bayan ko. Hindi ko gagawin ito kung gano'n yung ginawa ko. Hindi ko gagawin yung kung hindi ko mahal ang bayan ko. Tao-tao lang. Wala ako, ano. Matagalog ka man, Boray ka, Ilocano, wala ako. Kasi sa Davao, lumaki kami. Davao is a melting pot. Lahat maraming Ilocano, Labingbong. Maraming Ilocano doon, Bisaya, lahat, Lunggo. Jensan is alam mo kasi early on, Mindanao, Visayas, the proximity of the place. Kaya mas maraming dito nagbabaan. At ang karamihan sa North, mga Ilocano dahil sa lupa. Alam mo, ang hinahabol ng Ilocano, lupa talaga. So, Ilonggo, te arang Ilonggo re, damo ta. Ilonggo minsan variable. But pagdating na sa Mindanao, medyo displaced sila kasi ang unang bumaba, mga Cebuano, Leyte, Bohol, mga Waray, pati yung pagdating nila puno na, they went further north. That precipitated a conflict between yung mga Moro, mga kapatid natin, dahil sa lupa. But the Ilonggos retreated and made a city of their own. Pumunta ka sa Jensan, pag hindi ka marunong mag-Ilocano, Ibilonggo, mahirapan ka. It's an Ilonggo country. Gadamo kasi isang pera ko, araw sa kusako, way problema na sa amo ng pera. Ilonggo, di mo magkano pera mo, isang bahay lang wala. Ganyan. That's a joke among sa. Ang Bisaya naman, itong ang A na gahi, pati yung A na humok,
Lahat yan. Ito na lang ang last paragraph ko. Ganito ang Bisaya. Yung Bisaya, talang Bisaya. Ladies and gentlemen, this song that you'll hear is from Doris D. singing D by D. Yan ang Bisaya. Kagaya ko. Magandang gabi po sa inyo.